This morning, itutugma natin muna ang ating study sa celebration ng karamihan ngayon na patungkol sa All Saints Day at All Souls Day. So sa next week na lang natin ipagpapatuloy muna ang series ng study sa Gospel of John. And this morning, alamin natin ang tungkol sa All Saints Day at saka All Souls Day. Kasi I believe karamihan it's because nakagawian ng tradition pero hindi alam kung ano ang ugat nito, kung saan ito nagmula at paano ito naging tradisyon. So, it is a celebration ng pag-aalala. It is a celebration and pag-aalala din and ito yung namulatan natin, nalakihan natin. But kailangan natin alamin ang truth. We deserve to know the truth, right? And we need to know kung ito ba ay biblical or it is just tradition lamang o tradition ng tao. So, but before ating tingnan these two things, two celebration, All Saints Day, that's the two outline, by the way. All Saints Day, yan yung unang outline. Pangalawang outline, All Souls Day. Okay? But before we move sa pag-aaral nito, I want to let's read first, as usual nga ginagawa natin. I invite everyone to stand up and open your Bible sa Colossians chapter 2 verse 8. Sa Tagalog, Colosas 2 versikulo 8. And please stand up and let's read the Word of God together. Sige po, together now, let's read. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Maaari na po kayong umupo. So the first outline, as I said, ang All Saints Day. Now, tingnan natin yung meaning ng All Saints Day. Ang araw ng mga santo, it is known bilang araw ng mga banal. And pinagdiriwan ito ng mga Romano Katoliko tuwing November 1. Ang araw ng mga santo ay araw ng pag-alaala at pagparangal sa lahat ng mga santo ng simbahan. Kilala man o hindi. Ito ay isang araw na inilaan upang parangalan ang lahat ng mga santo na namuhay ng matuwid at banal. Now, let's go to the history ng All Saints Day. Noong mga unang taon, mayroong persecution sa imperyo ng Roma, inusig ng imperyong Romano ang mga Kristiyano. Napakaraming martir ang namatay dahil sa kanilang pagtindig sa pananampalataya. And so, naglaan ang simbahan ng mga espesyal na araw upang parangalan sila. Halimbawa, noong 607, ibinigay ni Emperador Phocas ang magandang templo ng Roman Pantheon sa Pope. Inalis ng Pope ang mga estatwa ni Jupiter at ang iba pang mga paganism gods at inilaan ang Pantheon sa lahat ng mga santo na namatay dahil sa pag-uusig ng mga Romano sa unang 300 taon pagkatapos ni Kristo. This is during time after ni Kristo. So, maraming buto ang dinala mula sa iba't ibang mga libingan, inilagay sa simbahan ng Pantheon. So, dahil napakaraming mga martir para mabigyan ng isang araw bawat individual para parangalan. And so, nag-set sila ng isang araw na lang para one celebration na lang. And then sa mga following centuries, ang araw ng mga santo ay binago ni Pope Gregory III. Siya po ay Santo Papa ng Katoliko. So, ito po ay napunta sa November 1. Dati hindi November 1. So, naghanda mga tao, naghanda sila for the celebration and they have vigil. Isang gabi na vigil na tinatawag na Hallows Eve, na common sa salita na alam natin na Halloween, na maaaring nagmula sa impluensya ng grupo nagmula sa Celtic Samhain Festival
ito ay paganism influence na patuloy na pinagdiriwang ng marami mga Kristiyano sa Ireland, Britain, Scotland, at Wales, at maging dito. Di ba, nagko-costume na mga nakakatakot na costume. Dracula, White Lady. So, yan yung ginagawa tuwing Halloween. So, noong ika-10 siglo, idinagdag ni Abbot Odella ng monasteryo ng Cluny ang sumunod na araw ang November 2 bilang All Souls Day. So, November 1, All Saints Day. Ang November 2, dinagdag na ito ay pagdiriwang ng All Souls Day para parangalan ng mga martyr at lahat ng mga Kristiyanong namatay. So they were praying para sa mga patay, nalanalangin para sa mga patay. Ngunit ito ay again nahaluan ng mga pamahiin. Noong Middle Ages, nahaluan ito ng superstitious belief na maaaring it came from the influence ng Celtic paganism. They have superstitious belief na isa sa dalawang araw nito, November 1 and 2, ang mga kaluluwa sa purgatorio ay magaan yung mga mangkukulam, palaka, demonyo, and hahantingin ang mga taong nagkasala sa kanila nung nabubuhay pa sila. That's why sa mga horror, di ba? Na, may mga pinapalabas ghosts, tapos yung nagkasala sa kanila, hinahunting ng kaluluwa. Dahil dito, ang mga ethnic group ay naghanda ng mga handog ng pagkain upang pakainin at payapain ang mga espiritu ng namatay sa araw na ito. That's why, di ba, may tradisyon kahit dito na nag-aahanda ng pagkain pag-araw ng mga patay. Ang mga kaugalian ito ay surely na naipasa ng celebration na mula sa Celtic Samhain. You can search about this group, itong Celtic Samhain, and so this is based. This is a legit research, and you can look at it for yourself and verify it for yourself. But diba, think about this. It makes sense to me, and maybe also para sa inyo, kung bakit naghahanda ng pagkain pag-araw ng mga patay. Correct me if I'm wrong. Tama ba? May handa na pagkain pag-araw ng mga patay. Lalo na ang hinahanda ng mga pagkain, yung mga paboritong pagkain ng taong namatay. Kasi may paniniwala na mumultuhin ang mga nagkasala sa kanila nung nabubuhay pa. And so it makes sense kung bakit may mga paghahanda ng pagkain pag-araw ng mga patay, at kung bakit may paniniwala rin na nagmumulto ang mga namatay sa mga nakagawa sa kanila ng masama nung nabubuhay pa ito. And so, ang celebration na ito ay may halong paganism belief. Okay? Religious and, superstitious belief. So, may paganism belief or may superstitious belief. Now, sa pagdiriwang ng tradisyon na ito, sa All Saints Day, it is a national holiday sa buong bansa, lalo na sa bansa na dominant ang mga Romano Katoliko. Tama? Ang pagdalo sa misa, ang pinaka-common na tradisyon, misa, ang pinakakaraniwang tradisyon sa araw na ito, sa All Saints Day, sa simbahang Katoliko. Maraming bumibisita sa mga puntod ng mga mahal nila sa buhay, kamag-anak, upang magbigay pugay at alalahanin ang mga pumanaw na. Ang iba naman, kapag bumibisita sa puntod, nagdadala sila ng paboritong pagkain ng namatay. Now, let me repeat. Kabilang sa araw na ito ay pagdiriwang ng Halloween. And so, naka-costume ang iba na White Lady, duguan na zombie, tikbalang, at iba pa. So, ang mga bata naman, at na-adapt na rin ito sa ibang lugar, at sa ibang bansa itong ginagawa ng mga bata. Trick or treat. Alam niyo yon, ang trick or treat. Nagko-costume sila, and then kakatok sila sa pinto nyo, and then bibigyan sila ng candies. No? Meron silang dalang lalagyan ng candies kapag kumakatok sila sa mga kapitbahay. Ngunit bibigyan sila ng mga candies. But what is interesting, what is shocking about this Halloween, ang name na Halloween, ito ay, ang una is ang word na hallow. Sa Old English, it means banal, sagrado, holy, sacred, sagrado. Sa makatuwid, ang Hallows Eve o Halloween, nangangahulugan ito na gabi ng mga banal na tao. Gabi ng mga banal na tao. But it doesn't make sense to me
kung bakit naka-costume ng mga evil na mga costume. So, tumutukoy sa gabi na bago ang araw ng mga santo. So, ang araw ng mga santo is November 1. So, ang Halloween is bago ang November 1. But this is part of the celebration of All Saints Day and All Souls Day. Okay? So ang Halloween ay pinaghalong mga ideyang pangrelihiyon ng Celtic at Kristiyanong martyrology o yung mga martir na namatay sa pagtindig sa pananampalataya, pag-aalala sa kanila. Now, let's look back sa Biblia kasi kailangan natin examine palagi, itesa lahat ng mga paniniwala gamit ang Biblia. Okay? Lahat dapat nakabase. Importante kung anong pinaniwalaan mo at saan nagmumula ang pinaniniwalaan mo. At mahalaga na pinagbumula ng pinaniniwalaan natin ay hindi sa tao, kundi sa salita ng Diyos. So anong sinabi ng Biblia? Now dati, na hindi pa tayo nagbabasa ng Biblia, perhaps hindi mo pa alam ito, dati nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang paniniwala natin sa santo ay mga estatwa na nakadisplay sa simbahan. Ang magiging santo lamang ay ang idineklara ng mga leaders ng simbahan na siya ang maging karapat-dapat na santo. Tama, mali? Dati nang wala pa tayo nakakilala sa Panginoon, hindi pa natin ang alam ng salita ng Diyos, ang paniniwala natin ng mga santo ay mga estatwa na nakadisplay sa simbahan at idineklara ng mga leaders ng simbahan na karapat-dapat na maging santo. But hindi ito itinuturo ng Biblia. Hindi ito ang itinuturo ng Biblia. So, ang tanong natin, sino ang santo? Sa Biblia, tinatawag na santo or saints ang mga taong nagtiwala o nanalig kay Kristo lamang para sa kaligtasan. Sa Biblia, ang saint ay ang mga nagtiwala o nanalig kay Kristo lamang para sa kaligtasan. For example, Ephesians chapter 1, verse 1. Tingnan nyo. For an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints, underline that phrase, that word, to the saints who are in Ephesus, take note, may S, plural yan, hindi yan singular, marami yan. To the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. Saints. Dito ang mga banal, ang mga saints ay tumutukoy sa mga mananampalataya sa Efeso. Mga mananampalataya sa Efeso. Another example in 1 Corinthians chapter 1. There are many na maaaring makita natin sa Biblia, pero I pick up only some. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So ang pagiging santo, according sa Bible, based sa Bible, salita ng Diyos, ay hindi sa pamamagitan ng pagkilala ng mga leaders ng simbahan o grupo ng mga leaders ng reliyon o pagdeklara ng simbahan. Ito, according sa Bible, ang saints ay pinagkaloob mismo ng Diyos sa sino mang taong nagtiwala, nanalig lamang kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. Mahalaga na maunawaan natin ang ibig sabihin ng salita na ito based sa sinasabi ng Biblia at hindi sa kahulugan ng tao. Si Jesus ay naparito sa lupa, nabuhay ng masunurin na buhay, namatay sa cross upang bayaran ang ating mga kasalanan. At muling nabuhay, that proves na kumpleto na binayaran niya ang ating mga kasalanan. And sinasabi ng Scripture in 2 Corinthians chapter 5 verse 2, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang paraan, ito yung paraan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naging kaisa kay Kristo. Si Kristo ang source ng kaligtasan. Ang paraan ng kaligtasan, pananampalataya sa ginawa ni Kristo para sa doon sa cross ng Kalbaryo. Ang source ng kaligtasan, si Jesucristo. At tayo ay naligtas mula sa paghuhukom and gayon din sa mga walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. In other words, pinagkalooban ng sainthood
pagiging santos, ang mga nanalig kay Kristo. Think about this. Kung tinawag ang, especially yung mga Corinthians, if we know the background ng mga taga-Korinto, worldly, makasalanan ng mga mananampalataya sa Korinto, but tinawag sila mga banal. Paano tinawag silang mga banal? Mga makasalanan nga yung mga tao dito sa simbahan nito. Hindi ba, He can call us also, God can call us saints. Kung tinawag niya ng mga banal itong mga makasalanan ng mga mananampalataya sa Korinto, hindi sila naging banal dahil sila ay may ginawang mabuti. Hindi sila nalinis sa kanilang kasalanan dahil sa kanilang matutuwid na gawa. Sila ay nalinis sa kanilang kasalanan dahil sa kanilang pananalig kay Hesus Kristo para sa kanilang kaligtasan. So ang sinumang nagtiwala o nanalig kay Kristo lamang para sa kanyang kaligtasan ay isang saint sa paningin ng Diyos. At isa rin na mahalagang maunawaan natin na hindi sinabi ng Biblia na manalangin tayo sa mga saints. Manalangin tayo sa mga santos. Sinabi ng Biblia kung kanino tayo mananalangin. Matthew chapter 6, verse 6. Sabi diyan, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong santos. Tama ba? Saka ka manalangin, ang sabi diyan, hindi santos, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Hindi rin sinabi ng Biblia na manalangin tayo sa pamagitan ng mga saints. The Bible doesn't say that we should pray to the saints, and the Bible doesn't say na we should pray through the saints. Manalangin tayo, sinabi ng Biblia, manalangin tayo through Jesus Christ. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sa Kanya tayo nananalangin in Jesus' name dahil siya ang tagapamagitan between sa Diyos at sa tao. Siya ang kaligtasan. Siya ang tanging makakatulong sa atin para tayo mapatawad at malinis sa ating mga kasalanan at maligtas. Amen? So, ang mas magandang gawin, imbis na manalangin sa mga santos at manalangin through sa mga santos is, itong mga martir na mga Kristiyano na nagtindig sa pananampalataya, ang mas maganda is to make them an inspirasyon sa pagpangalagad sa Ginoo, na maging tapat sa Panginoon. In fact, sa Hebrews chapter 11, nagbigay ng maraming mga example ng mga martir na mga Kristiyano na nanatiling tapat sa Diyos kahit sa bingit ng kamatayan. Make them an inspiration na magpatuloy sa pagngalagad, patuloy sa pagtuo dida sa Ginoo. Ang mga saints na ito na namatay, na kasama na ng Panginoon sa eternity, ay hindi, kung sasabihin sa iyo, hindi kanila ituturo sa kanilang sarili na to pray to them, sa mga santos, or to pray through them. Hindi nila sasabihin yan sa inyo. Maring tanong mo, paano ka nakakasiguro, pastor? They would say, ituturo ka nila sa Panginoong Jesucristo at siya lamang ang itaas sa buhay mo. Pray kay Jesus and pray through Jesus Christ at siya ang itaas sa buhay mo. Paano ka nakakasiguro, pastor? Obviously, nung nabubuhay pa sila, kanino ba itinuturo nila ang mga tao? Sa kanilang mga sarili ba? Nang nabubuhay pa mga martir na ito, ang kanilang goal is ituro ang mga tao papunta kay Jesucristo na manalig sa Kanya at itaas ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen? So, yan ang gagawin nila. Kung sasabihin nila sa iyo itong mga martir na nabubuhay pa, yung tinatawag na mga saints, ituturo ka nila sa Panginoong Jesucristo na manalig at siya lamang ang itaas sa buhay mo. I hope it makes sense sa bawat isa sa atin. Now, let's move sa pangalawang outline, ang All Souls Day, araw ng mga kaluluwa, na kilala rin bilang paggunita sa lahat ng mga tapat na namatay, at ito ay holiday of prayer at pag-alaala para sa mga kaluluwa. Ang mga nagpaparangal sa mga tradisyon ng araw ng mga kaluluwa
ay kadalasang ginugindita ang mga yumaong mahal sa buhay sa iba't ibang paraan. In what day? November 2. Ngayong araw. And I'm glad na mas ini-honor nyo ang Panginoon sa oras nito kaysa ang mga patay. So, now, let's go sa kasaysayan nito. Ang All Souls Day, hinihikayat ng simbahang Katoliko ang pag-aalay ng mga panalangin at misa para sa mga kaluluwa ng mga mananampalatayang yumao na nasa purgatorio daw. Pinaniniwala nila na sa oras ng kanilang pagkamatay, ang mga kaluluwang ito ay hindi pa ganap na na-purify, nalinis sa kanilang binyal na kasalanan. Meron kasi silang paniniwala na binyal at saka mortal na kasalanan. Pero sa Bible, walang ganon. Ang kasalanan ay kasalanan. Walang maliit, walang malaki. Ang isa lang tawag dyan, kasalanan. Okay? And so, yun yung dahilan na nagpipray sila dahil ang kaluluwa na nakagawa ng binyal na kasalanan ay nakahang pa doon sa purgatorio. Kaya kailangan nilang ipag-pray para ma-purify sila, para maiangat, maka-escape sa purgatorio, or itong mga tao na hindi pa nakapagbayad sila para sa mga kanilang nagawang pagkakasala. At sa gayon, napagkaitan daw sila ng tinatawag na beatific vision. Sa simpleng kahulugan ng beatific vision ay hindi nila nakita ang Diyos, hindi nila makita ang Diyos. So, pinaniniwala nila na matutulungan ang mga mananampalataya, matutulungan daw ng mga mananampalataya sa lupa, ang mga nabubuhay pa, ang mga kaluluwang nasa purgatorio, na makamit ang beatific vision, na makita nila ang Diyos, makapunta sila sa langit, sa pamagitan ng pananalangin, mabubuting gawa, at pag-aalay ng misa. Okay? Si Saint Odilo, the Abbot of Cluny, namatay siya noong 1048. Nag-utos para sa lahat ng mga monasteryo ng Cluny na mag-alay ng mga espesyal na panalangin at umawit para sa lahat ng kaluluwa sa purgatory tuwing November 2. Ang araw pagkatapos ng All Saints Day. The Abbot of Cluny, ito ay head na makapangyarihang monasteryo ng Abbey of Cluny sa medieval France. Now, inadapt ng mga Benedictines at Carthusians, di ba, may mga Franciscano, mga iba-ibang mga grupo ang mga Roman Catholics. No, inadapt ng mga Benedictines and Carthusians ang devotion na ito at dinagtagal, pinagtibay sa November 2 bilang peace or pagdiriwang sa lahat ng mga kaluluwa o All Saints Day para sa buong simbahan. Noong ika-15 siglo, itinatag ng mga Dominicans, part gihapon siya ng mga Roman Catholic, iba-ibang group pero under gihapon siya sa Roman Catholics. Tinatag ng mga Dominicans ang isang kaugalian na ang bawat pare ay mag-alay ng 3 misa sa pagdiriwang ng All Saints Day. Inaprubahan ni Pope Benedict XIV noong 748 ang kaugalian ito at mabilis na kumalat sa buong Espanya, Portugal at Latin America. Now, in this tradition, ang ginagawang nakagawian dito sa All Saints Day, ito ay makasaysayan at may cultural roots. At ang karaniwan na tradition sa araw nito is to pray. To pray para sa mga patay upang maka-escape sila sa purgatorio. Yun ang dahilan na pinagpipray sila. Now, let's go back sa Biblia. Okay? Let's go sa sinabi ng Biblia. Hindi, church, hindi itinuturo ng Biblia ang purgatorio o pananalangin para sa mga patay. Because, in fact, sinabi ng Biblia sa Ecclesiastes chapter 9 verses 5 and 6, alam ng buhay na siya ay mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Kahit anong ginagawa mo pa sa cemetery, wala. Di na niya ito ma-appreciate, patay na siya. Wala na silang pag-asa. At nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Anumang ginagawa mo, hindi nila alam kung anong ginagawa mo para sa kanila. They will not appreciate it. Dahil wala silang alam na, wala na silang connection sa mundong ito. So, ang pagdarasal sa mga patay ay walang saysay dahil sila ay nasa kanilang permanenteng kapalaran na. Final destiny. Final destiny, there's no purgatory.
May barangan natin, there are only two destinations sa kaluluwa. Either langit or impyerno. Ang purgatory is ginawa ng tao para magbigyan ng pag-asa ang tao, but it's not biblical. Maliwanag sa Matthew chapter 25 verse 46 ang katotohanan na mayroong dalawang lugar lamang na patutunguhan ng mga tao kapag sila ay namatay na. Langit o impyerno. Walang nasa pagitan. Walang nasa pagitan na kalagayan kung saan tayo maaaring mabuhay gaya ng sinasabi na tinatawag na purgatory. Matthew chapter 25 verse 46. Tataboy ang mga ito sa kaparusaang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So, two destination. Kaparusaang walang hanggan, eternal punishment ito, eternal na lugar na walang hanggang kaparusahan, and the other destination is sa buhay na walang hanggan, which is in heaven. Sinabi rin sa Hebrews chapter 9 verse 27 na ang kasunod ng kamatayan ng tao ay paghuhukom. Kaya ang mga panalangin para sa mga patay, walang saysay po. So kung i-base natin sa Biblia, eliminated na po ang haka-haka na mayroong purgatory. Kung i-base mo paniniwala mo sa Biblia. So normal lamang na makaramdam, okay lang yan, makaramdam ng kalungkutan pag may namamatayan, pagdadalamhati, that is normal. Ngunit, for us as a believer, we can come kay Jesus Christ dahil He wants to take your burden. Sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, whatever burden na ng kalungkutan na mayroon ka, Jesus cares. Nais niya na tulungan ka at kunin ang burden ng kalungkutan na yan at bigyan ka ng kapayapaan and comfort. The Bible shows na walang dapat ikatakot ang mga mananampalataya dahil alam natin na hindi tayo maaaring mahiwalay sa ating Ama sa langit. Ang ating kapalaran ay magpakailanman, eternal, na kasama ang Diyos. John chapter 10, verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. So, no one can take you from the hand, no one can snatch you from the hand of our God. Ibig sabihin ng iyong pag nanalig ka kay Hesus Kristo para na siya lamang ang kaligtasan, then silyado ang kaligtasan mo na. Sa halip na, makibahagi sa mga gawain, in relation sa mga patay na hindi ayon sa Biblia, what is better, mas mainam na gugulin natin ang ating oras sa pagpapalaganap ng pag-ibig ni Hesus Kristo sa mga nabubuhay. Sa mga nabubuhay pa ngayon. I-share na about sa gospel, about sa kaligtasan. And some of you, you have only intention na pumunta sa cemetery, you just still want para pinturahan ang cemeteryo, para i-honor ang mga namatay. Again, they are dead na. They will not appreciate that, but you still want to go, you have freedom to go. But understand na as a Christian, your belief should be based sa salita ng Diyos at hindi sa sinasabi ng tao or sa tradisyon ng tao. Okay, in conclusion, so, ang pangunahing dahilan ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Santo ay upang gunitain ang mga martir na namatay dahil sa mga pag-uusig. It's not a bad idea po, ngunit wala tayong makikitang bakas ng ugat dito sa Biblia. Samantala, ang kaugalian ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Kaluluwa, ang pagdarasal, ito ay pagdarasal sa mga kaluluwa ng mga yumao na nasa purgatorio daw, ngunit ang kaugalian ng pagdarasal para sa mga patay at ang purgatorio ay hindi ayon sa Biblia. Ano bang kaugalian, paniniwala na hindi nakasulat o iniutos sa Biblia ay itinuturing natin na hindi ayon sa Biblia. Tinatawag ito ni Jesus na mga tradisyon ng tao at pagsamba na walang kabuluhan. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 15 verse 9,
walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Dahil hindi tinuturo ng Biblia po ang tungkol sa mga paggunita ng mga martir, pananalangin para sa mga kaluluwa at purgatorio, this is the reason why hindi natin sinasama ito sa ating practice, sa ating mga ginagawa. Let's close this message this morning sa pamagitan ng sinimulan na verse kanina sa intro natin, at naway magsilbing paalala ito sa bawat isa na hindi, o kung hindi man ito a reminder, perhaps it is a warning para po sa iyo. Colossians chapter 2 verse 8, basahin po natin ang sabay-sabay. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandarayan na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito, at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Lahat po dapat ng paniniwala natin. You should know what you believe, and you should know kung saan nakabase ang iyong pinaniniwalaan. It should be based dapat sa salita ng Diyos. Amen? It's a simple study, and I hope na naintindihan natin ang pagdiriwang ng All Saints Day at All Souls Day. At ang pinaka-goal is, ang ating paniniwala at pamumuhay ay dapat naayon sa sinasabi ng salita ng Diyos at hindi base sa tradisyon.